Josue. Okay, kung naroon po kayo dito po sa Kabanatang 1, mula po sa talatang 1 hanggang sa sumusunod. Akin lang po mababasahin, lang pong sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang paghahanda sa pananakop. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moses. Patay na ang lingkod kong si Moses, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, inibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga, ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ng malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Verse 5, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing binibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong taon na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat na sa biyaya pa rin ng buhay at kalakasan, Panginoon, na aming taglay sa kabila ng aming buhay ay patungo sa aming mga kahinaan, Panginoon. At sa mga oras na ito, hiling namin na kami rin man ay patawarin sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Ano man Diyos ang aming mga naging pagkukulang po sa iyo, Panginoon. Mga bagay na dapat namin ginawa, alang-alang po sa iyo at sa iyong paghahari. Ay, hindi po namin nagawa, Panginoon, ay patawarin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami patuloy na isang pusong bukas, Panginoon, na yamong ang iyong tinig sa magitan ng iyong mga salitang ito ay aming mapakinggan mabuti at matanim nawa ito, Panginoon, sa matabang lupa. Yanda po ninyo kami sa mga sandali pong ito. Hayaan po ninyo ang iyong pangalan na isang aming madakila, maluwalhati at aming pong maparangalan sa mga sandali pong ito. Ito pong aming samot panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Pagbati rin po sa lahat po ng ating mga nakatunin sa atin, sa ating pong online, sa mga kapatid po natin na sa ibang bansa at gayon din sa mga hindi po nakarating na marahil sa kanila pong mga karamdaman. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga oras na ito. Nais ko pong magatan ng mensahe po ng Diyos, a new beginning. Sabihin nga po natin, a new beginning, ang bagong simula. Okay, isa lang daw po hindi mo magbabago dito po sa mundo pong ito. Ano po yun? Yung salitang pagbabago, yung change. No? Yan ang mga nang paksa nitong bompong ito na ating pong ginugunita ay ito hong salitang pagbabago. Okay, kasama huli natin sa buhay, no, sa bawat yugto ng buhay po natin, no, ang pagbabago ay tiyak na atin hong mararanasan. Yan man ay sa ating trabaho, sa ating posisyon, yan man ay sa ating mga relasyon, lahat no ay subjected, no, na ating harapin ang mga pagbabago sa buhay. At kalapit niyan, no, ay yung pong hamon ng pagbabago sa buhay po natin. Tulad nung nangyayari sa buhay po nitong lingkod ng Diyos na ito, na si Joshua, no, alam natin, sa batay rin sa tala ng kanyang buhay, siya po ay ipinanganak na isang alipin. Ano po? No? Alam natin, ang mga Israelites ay naging alipin doon po sa bansang Egypto. Doon po sumibol ito pong si Josue, ay namulat na ho siya
sa pagkakapagiging isang alipin. Amen, no? So he was born a slave, no? So isa matatandaan po natin, isa sa mga S na kanya pong tinaglay sa kanyang buhay ay yung kanyang pagiging isang slave o alipin. So paano tayo makaka-relate ninyo sa kanya, no? Sa buhay din natin, sa ganang ating spiritual, lahat din po tayo ay pinanganak, no, sa pagkakasala at alipin ho tayo ng kasalanan. Amen po. So ang sin o ang kasalanan ay siyang ating pong taskmaster na kung ano po ang dikta nito sa buhay po natin, dahil sa tayo nga po ay alipin ng kasalanan, ay ating itong sinusunod sa ating buhay noon. Amen po. Amen po ba? So hindi lang si Josue ay ibinanganak na isang alipin, kundi siya po ay naging isang lingkod ni Moses. Ano po? Isa sa mga transition ng kanyang buhay, nung siya po ay nakasama ni Moses noon po sa pangunguna niya sa bansang Israel, ay siya po ay naging servant, no? Bukod dun sa sabigin salitang slave, so si Joshua po ay naging servant ni Moses. Na siya rin ginamit ng Diyos upang hanguin itong bayang ito doon sa pagkakaalipin nila sa bansang Egypt. Okay? Amen. So most likely, tayo rin, nung tayo po'y makakilala sa Panginoon, ay later on, no? Tayo rin ay naging servant of Christ. Amen po ba? So sa ngayon tayo po ay may tuturing mga servant of Christ. So si Joshua rin, ay itinuring niyang pangatlong S ay bilang isang sundalo o soldier of the Lord, no? Yan ay isa sa mga meaning ng kanyang pangalan, no? Yung salitang Joshua o pangalang Joshua, it means soldier of the Lord. Amen. So sa ganan din natin, tayo rin ay mga itinuring ng Diyos na kanyang mga kawal. Di ba? Isa sa mga paglalarawan ng Diyos sa atin, nung sinulat ni Paul doon kay Timothy, hindi lamang tayo na inilarawan bilang mga magsasaka ng Diyos, no? Bilang isang mananakbo o isang atleta, kundi tayo rin ay tinuring, inilarawan ho tayo bilang mga kawal o sundalo ni Kristo. Amen po ba? And we are enlisted, no, na tayo po ay nag-engage din, no? Hindi tayo lamang na napabilang dito sa kawal, pagiging kawal ni Kristo na siyang atin hong commander-in-chief, na walang iba kundi si Kristo, kundi tayo rin, no, na napabilang sa ganitong pagsasalarawan bilang mga kawal ni Kristo. Amen po ba? At tayo nakikibaka, hindi sa ganang pisikal. Alam niyo po ba na yun ho ang ating tanging layunin na tayo mag-engage sa tinatawag po nating spiritual warfare natin ito, no, na siyang tinutukoy din sa Biblia, doon po sa Ephesians chapter 6, verse 10, hanggang sa mga sumusunod, na tayo nakikibaka hindi sa mga dugo, di po ba, ng pisikal na aspeto, kundi tayo po'y nakikibaka sa digmaang spiritual. Amen. So, gayon din, si Joshua ay tinuring ding isang espiya. Amen po ba? Isa siya sa mga representative na inutasan ni Moses, no, na tiktikan yung pong Kanaan. Nung sila'y nandoon na sa bungad dito pong Kades Barnea, no, ito ang kanyang naging papel, no, noong mga pagkakataon pong yon, na siya ay napabilang upang tiktikan itong matmanmanan, ito pong Kanaan ito, tingnan nila mabuti sa loob ng 40 mga araw. Amen po ba? So, from then on, makita natin, nung pagbabalik ko din, nag-ulat po sila ng magandang ulat, ukol doon sa lupain na yon, bagamat may mga problema silang kakaharapin, dahil nga po roon sa matataas na mga muog, na mga naninirahan na po roon sa lupain na yon. Okay? At yung mga tao ay higit na ang bilang kaysa sa kanila. Kung sila ay makikipaglaban dito sa mga ito, ay kung bilang din lamang ang pag-uusapan, sila po ay dehado. Amen po ba? So, yung mga obstacles, no, na sadyang nakita nung 10, kaya sila po ay nag-ulat ng hindi ho maganda. No? Amen. Hindi ho sila nag-ulat ng maganda. At nakapinsala po ito doon sa buong bayan. So, yung majority report na yon ang siyang nakapinsala
upang mawalan sila, no, ng pananampalataya, no, at yung pangitain, no, ay nakita nila na ang ginamit nila ay yung nakikita nila sa kanilang ganang pisikal na mata at hindi nila nakita yung lente o yung pangitain doon sa mga bagay na hindi nakikita. Walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? At yung pangako ng Diyos sa kanila. Na yung lupain na yon ay para itinakda ng Diyos na mapasa kanila sapagkat kanila yung lupain na yon. Amen po? Bagamat maaring sila po ay maaring sa turing, sa mata ng tao, ay sila ay magadayuhan po roon, pero sa mata ng Diyos, sila po ang may pagmamayari ng lupain na yon. No? Ang kailangan lamang nilang gawin ay sakupin yon. Umentrada roon, no? Yung entering, conquering, no? And claiming. No? Yung pong kailangan lamang nilang mapasok yung lugar na yon. Okay? At i-conquer, no? Ibig sabihin, gapiin nila, no? Sakupin nila yung pong mga lupain na yon, palayasin yung mga tao doon, umaring kung hinahanap ng pagkakataon ay patayin nila yung mga taong mga naroroon kung sila ay magre-resist. Amen po ba? So, struggle po yun para sa kanila. At kailangan nilang angkinin, no, na may pananampalataya ang lupain na yon. Purihin po ang Panginoon. Amen. Pero nakakalungkot, di po ba? Sapagkat yung balita ng majority ay ikinalungkot ng buong bayan. At yun ang kanilang pinaniwalaan sapagkat naging mababa ang kanilang mga paningin. Naging makalupa ang kanilang paningin. No? Samantalang si Joshua at si Caleb ay nanindigan, no? Na sila ay dapat na hindi na mag-aksaya ng oras. No? Sapagkat yun, lupain na yun, ibinigay sa kanila ng Diyos at kailangan lang natin gawin ay sakupin yung lupain na yun. Totoo, malalaki ang mga tao po ron, no? At kung ikukumpara yung dami, ay talagang kulang sila sa bilang, no? Para masakop yun. Pero hindi nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos noong pa man, no? Nang ito'y magpamalas ng mga kababalagan, at nung magpadala ng salot ang Diyos doon pa sa Ehipto, amin po ba? Maging doon sa kanilang paglalakbay, hindi naman sila pinabayaan ng Diyos eh. Di po ba? Nung sila'y manganib, hindi ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kanilang naranasan, no, at nasaksihan yung mga kababalagang ginawa ho ng Diyos, no, sa panahon ng kanila pong paglalakbay. Amin po? So, yun ay minsan hindi garantiya yung mga nangyari sa nakaraan, mga ginawa ng Diyos, na magpapatuloy ang isang mananampalataya. Amen po? Kaya kung doon lamang nakabase at nakatuon natin doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos at hindi mismo sa Diyos, tiyak, no? Na tulad din ng mga Israelitang na yung mga henerasyong nagdaan nitong mga panahong ito ay nangamatay sila doon sa ilang. No, nasa halip na pagpapala ang kanilang tamuhin dahil doon sa lupang ipinangako ng Diyos na dapat naman ay dapat sa isa kanila ay trahedya ho ang dumating sa karamihan ng mga henerasyon na yon. Amen po? So dito sa senaryo ito, mga panibagong henerasyon na ho ito, no? Yung mga magulang nitong mga taong mga naririto, na mga natira, ay mga nangamatay doon sa ilang, di sila nakapasok doon. Kahit si Moses, di ba, alam natin si Moses, bagamat natanaw niya lamang itong lupain na ito, subalit si Moses ay hindi rin nakapasok po roon. Amen po? So, pagbabago sa buhay din, ang panghuling naging kalagayan nito pong si Joshua ay yung pagiging successor niya. No? From a slave to servant, no? Sa espiya, at maging doon sa pagiging sundalo niya, ngayon, siya po ang successor dito pong si Moses. Amen. So yung mga changes sa buhay ng lingkod ng Diyos na ito ay makikita natin, no? Sa buhay din natin may mga pagganyan, may mga yugto-yugto ng pagbabago sa buhay po natin. Ngayon, paano tayo haharap doon sa mga hamon ng mga pagbabago sa buhay po natin? Okay? Amen po. Diyan pa tayo. Okay? Paano natin haharapin? No, paano tayo adapt sa mga pagbabagong nangyayari sa
atin mga personal, lalong higit sa ating mga spiritual na buhay. Amen po ba? Dito meron tayo mahalagang mga guidelines na matututunan dito sa pangyayari pong ito, sa buhay ng lingkod ng ito ng Diyos, upang sa gayon ay makita natin, no, sa mga succeeding mga verses na ito o mga chapters na makita natin, yung tagumpay ay talagang kanilang natamo. Talagang napasok nila yung lupang at nakubkob nila nitong lupain na ito. At later on doon sa Joshua chapter 14, maalala natin doon na meron ng distribution, no? O paghahati-hati ng mga kanilang mga lupain. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. So yung pangako ng Diyos ay hindi po talaga nagbabago, no? He is a covenant God, no? Kung ano yung tipan na binigay niya, ay yun yung kanyang ginanap, no? Kaya sumunod man sila o hindi, no? Kasi yan ang unconditional promise ng Diyos sa kanila, no? Noon pa man sa panahon ni Abraham, na sila ay pagpapalain nito. Amen po ba? At yun din, no? Yung pangako ng Diyos sa atin, na tayo ay kanyang pagpalain. Amen po? Yan. Hindi lang tayo plano ng Diyos na pagpalain, kundi nag-e-enjoy siyang pagpalain niya tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, nag-e-enjoy ang Diyos na pagpalain ka. Ngayon, kaya lang, no, sa mga pagpapalang ito, no, ay mayroon ng kalakip na ano yan, bunga ng mga pagbabagong atin hong nararanasan from time to time sa buhay po natin. No? May mga challenges of change, no? Na kailangan nating harapin at pagtagumpayan. Okay? Amen. So, sa pangyayari ito, number 1, no? Paano tayo magsisimula sa isang bagong simula? How to kickstart, no? A new beginning. Yung kickstarter, di po ba? Sa motor yun, di po ba? Ngayon parang push button na lang di po ba? Para mag-start yung motor mo, Yung sa iba, noong mga panahon na yun, yung kickstart, di po ba? Amen po ba? Para umandar yung motor mo, kickstart mo. Tama po? So, ginamit lang natin ang salitang ito para, gayon din, sa pagsisimula natin ng bagong simula, ay gagabayan tayo nitong 6 na mga bagay na ito upang tayo po ay marating natin yung ating ilalayo ng Diyos para sa atin ng kanyang pagpapala at pagtatagumpay sa ating pong buhay. Number 1, nakita natin dito, one important guidelines, no, ay yung pong face reality, no? Harapin natin yung katotohanan. Sabi dito, now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Okay? Sino nga po ba si Joshua? Kung ikukumpara dito po kay Moses. Amen po ba? So alam natin, mightily, na ginamit ng Diyos ito pong si Moses, bagamat meron pong pag-aatubili sa kanya nung siya ay unang tawagin ng Diyos Di po ba? Pero nung siya ay nagpasailalim, nagpasabit siya doon sa tawag ng Diyos na ito sa kanya, ay ginamit naman siya talaga ng Diyos mightily. Amen po ba? Amen. So, gayon pa man, no, na in comparison sa talaga na hindi niya kayang pantayan yung mga bagay na ginawa ni Moses nung ito'y kanilang pinuno pa. Amen po ba? Pero yung realidad, no, na sa buhay nating ito, no, tayo may nasa leadership, no, wala pong permanente. Lahat ay temporal. Amen po? Andiyan pa po tayo? So buhay, di po ba? No? Temporal ang buhay natin, hindi na mangangulugang mahaba ang buhay natin dito sa daigdig, na habang buhay, magkakasama tayo. Tama po ba? Yan, tingnan mo yung katabi mo. Ayan, katabi mo siya ngayon. Baka bukas, sa isang linggo, iba na katabi mo. Di ba? So sa reality, no, dapat nating tanggapin ang katotohanan na yun. Minsan nga sa aming pag-meeting, no,
Sa pag-meeting namin, parang wala sa hinagap yung isip ko na matanda na pala kami. No, meron lang ako ng kapatid na sabi, Pastor, matanda na tayo, yung 5 taon. Hindi na natin, oo nga, nag-struck sa akin yung oo nga, no? Hindi mo namamalayan, matanda na rin pala tayo at habang tayo tumatanda, lumalapit tayo sa hukay. Lumalapit tayo kay kamatayan. Tama po. So siguro kaya nga nag-come up kami ng isang bagay na kung saan ay huhubog kami ng mga taong papalit din sa amin. No? Kaya nga nagsimula yung mentor-mentee na yan no? Kaya yung first start natin, nung parang yan, isang launch, no? Itong ukol dito sa ating leadership na hindi habang buhay, habang panahon ay magkakasama tayo. Amen po ba? Kasi may mawawala tiyak sa atin. Paano na pag nawala si pastor? Amen po ba? Sino ang hahalili? Salamat, meron tayong Joshua rito. Amen po ba? Okay? Amen po? Yan. So, salamat yung gano'n, no? Hindi nangangahulugan na yung gawain ng Diyos, although ang kanyang mga lingkod na ginagamit ay mawawala, pero hindi nangangahulugan, yung gawain ng Diyos ay hindi magpapatuloy. Okay? Merong gagamitin ng Diyos para ito ay ituloy. Amen po ba? So, although sa atin ay yung ating ginagawang paghahanda, dumating man yung oras na yun, ay maluwag nating matatanggap yung realidad, no? Na hindi habang panahon na tayo po ay magkakasama. Amen po ba? So, gawin natin yung pinakamabuti, no? Bilang sa atin yung paghahanda para sa mga darating pa, no? Na upang sa gayon, hindi maputol, no? Yung pong, o hindi ma-dissolve, di po ba, yung gawain sa lugar nito sapagkat merong pinuno at mamumuno para magpatuloy ang gawain ng Diyos. Amen po? So yun din, no? Kahit nung pong mga panahon na kung saan ito pong si Joshua ay naging servant ni Moses, no? Yun na po yung training ground niya, no? Nung ito'y kanyang makasama. Although siya po, he was born as slave, di po ba? Marahil yun, kung si Joshua, nakilala niya rin ng Panginoon nung panahon na nagpadala ng salot, mga kababalagan ng Diyos doon sa loob ng Ehipto. Yun ang nagbukas ng kanyang spiritual na mata, pangitain, no? Ukol doon sa kung sino itong Diyos na ito. No? Okay? Amen po? Nakuha niyo po yun? Marahil isang pasimula, no, ng kanyang pagbabago, yung transition sa kanyang buhay, na makakilala niya ang Diyos na ito, at tunay na siya naging mga lingkod ni Moses, at nakasama na ito, at bilang paghahanda sa kanya, tungo roon sa pag-assume niya ito pong leadership na ito. Okay? Mahirap pong mamuno. Amen po ba? Totoo lang. Napakahirap pong mamuno. So may mga challenges siyang itong kakaharapin. Maaaring ma-insecure siya sapagkat hindi naman siya si Moses. Di po ba? Susundin kaya siya ng mga tao na ito na naiwan ho sa kanya? So parang mo dun sa mga generation nila Caleb at ni Joshua, sila lang ho natira doon sa mga matatandang mga nangamatay ho doon sa ilang. Sila lang yung mga natira lang. Inispare sila ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sila ay nagpamalas ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? And later on, isang bagay na kung saan nakita nila yung seriousness ng Diyos when it comes to holiness. Di po ba? Pagdating sa kabanalan, seryoso po ang Diyos doon. No? Hindi niya hinayaan yung kanyang dahil sa, kung sila man ay napahamak, no? Yun dahil sa kanila na rin consequences ng kanilang pagsuway Di po ba? Kung babasahin natin yung mga pinaggagawang mga karumal-dumal nito, mga Israelitang ito, hindi nila nakita yung mga bagay na ginawa ho ng Diyos Natabunan ho yun Di ba? Panay sila reklamo, di po ba? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Di po ba? Gumawa sila ng immoralidad. Sabi doon sa unang Korinto, kabanatang 10, di po ba? Nagreklamo sila. Gusto pa nilang patayin si Moses.
alam niyo, konting tiis lang eh. Ang hinahanap po sa kanila eh. Makakarating sila doon sa lupang pangako eh. Okay? Lalo pa silang na-discourage nung makita nila, nung patiktikan ito, na yung ulat ng mga ano, hindi natin kaya mga tao ron. Hindi natin basa-basa mapapasok yun. Ang liliit lang natin. Para tayong mga tipaklong. Naaapakan na lang tayo ron. Ang lalaki ng mga tao ron. Oh? Pero hindi nila nakita yung ang Diyos eh, di po ba? Yan din ang mga marahil na nangyayari sa atin. Kapag nagiging mababa ang ating pagtingin, makalupa ang ating mga pananaw, pag-iisip at paningin, tiyak, hindi natin makikita ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kayang gawin ng Diyos sa magitan ng ating buhay. Okay? Amen? So, face reality, no, yung mahalaga na may panahon ng pagtitipon, pero may panahon ng paghihiwalay. May panahon ng pagsasama, may panahon na magkakahiwalay ho tayo. Pero sana kung magkakahiwalay man tayo, hindi tayo naghiwalay na magkagalit tayo. Amin po ba? Maaaring pinaghiwalay lang tayo dahil namatay tayo. Amin po ba? O kailangan lamang sa isang pero pagka naghiwalay na magkakagalit-galit, naku, pangit. Di po ba? Kaya nagkakaroon minsan ng mga madalas ng division sa church, di po ba? Dahil dyan sa mga pagkakalit-galit. Yan. Okay? So, face reality na hindi habang panahon si pastor malakas. Sabi po ba? Ako ngayon nagkasakit ito, paano naisip ko, mamamatay na ba ako, Lord? Di po ba? Nung ako'y masugod doon sa ospital, no? Bumaba kasi yung aking blood BP at yung oxygen level ko, no? Kaya nataranta yung doktora na sabi, ikaw dapat emergency na yan. Medyo mapanganib yung kalagayan mo. Kaya kami nagtungo roon sa heart center para maobserbahan ako. Pero salamat sa biyaya pa rin ng Diyos, hindi ko pa oras. Pero dama ko pa nga, no, yung aking boses, hindi pa ako ganun. No? Hirap, yung ubo na yun, na pinahirapan po. Ngayon lang ako nakaranas ng ganung klase ng sakit na napakahaba. No? Pero salamat, no, para, minsan doon tayo pinararaan ng Diyos para imulat ang ating isip na hindi ang ating buhay ay hindi natin tiyak. No? Face reality na hindi na rin tayo bata. Na dapat din nating iniingatan ang atin hong mga katawan. Ano po, siyempre kahit papaano, meron pa rin tayong personal responsibility, no? Para maging malakas tayo, no? Yung ating whole being ay maging malakas. Amen po? So, balance, no? Ang siyang tanging susi para sa ating pagtatagumpay. Number 2. Okay. So, move on. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, move on. Sabi ng Diyos sa kanya, now therefore arise, cross the Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Tingnan niyo po yan? Ito yung pag-encourage ng Diyos sa kanya. No, bumangon ka, no? Tumawid ka sa Jordan. Lahat, kayong mga tao na yan. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo ano sinasabi ng Diyos sa kanila. Makakatawid kayo roon. Di ba? Tulad ng paghati niya doon sa dagat na pula. Di ba? Nasaksikan na nila yun eh. Ang Diyos ba eh? Diyos lamang ng nakaraan? Di ho. Siya rin ang Diyos sa kasalukuyan siyang darating. Amen po. Kung paano rin gumawa ang mga Diyos ng mga kababalagay, kaya pa rin niyang gumawa ng mga ganun mga bagay, no? Sa atin ng mga buhay. Okay? Which I am giving them. Tingnan nyo, yan yung ibibigay ko sa kanila. Ibinigay na sa kanila yon. Okay? Amen. Ang kailangan lamang na yan, i-enter, pumasok, ano pa, i-conquer yung mga tao ron, and then, i-claim yung lupain na yon. Purihin po ang Panginoon. So, isang lang na kapag tayo nabubuhay sa nakaraan, alam nyo po, totoo na yung sinasabi na nangyayari dito, hindi ho maganda. Okay? Gaya ng binabangkit ho natin, maging ng Biblia, ukol doon sa mga nangyari doon sa mga nagdaang mga henerasyon na yon. For 40 years, di po ba? Sila yung nagpakaligoy-ligoy at para silang mga merry-go-round doon na nag-aano roon, hindi sila nakarating sa lupang pangako at nangamatay pa
yung karamihan sa mga henerasyon na yon. Amen po? Andiyan po tayo? Ibig sabihin, hindi maganda ang taong nagdaan ho sa kanila. Amen po? Pero gayon pa man, no, sila man ay nasa panahon ng mga pagsuway noong mga panahon na yon, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Yun ang kagandahan doon eh. Kung gaano sila nilingap ng Diyos, di po ba? Sabi nga rin sa Deuteronomy chapter 8, di po ba? Na hindi napudpud yung kanilang mga sandalyas. No, hindi naluma yung kanilang mga damit. Hindi sila nagutom. Di po ba? Amen po. Pero sa kabila ng lahat, no, ay kataksilan pa rin ang kanila pong isinukli sa Diyos. Ganun ba tayo karupok? Minsan yung kabutihan ng Diyos natatakpan na rin, no, ng ating mga karupukan. Okay? Amen po. Tayo po yung mga pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pinalaya tayo doon sa pagkakaalipin nito. Amen po ba? Tayo ay yung taskmaster natin, si Satanas, di po ba? Yung espiritu nag-aari sa mga taong suwail. Tayo po yung pinalaya sa lahat ng ito. Amen po ba? Tayo mula sa kadiliman, tayo nilipat sa kaliwanagan. Dati yung ating mga pangit na buhay, no, ay naging maayos at naging maganda nung makilala natin si Kristo. Huwag nating kalimutan yon. Tapos all of the sudden, habang sa buhay pagtakbo, sa buhay pananampalataya, di po ba? Ayaw natin sundin yung kalooban ng Diyos. Di po ba? Hello? So, kalimutan natin, no, yung mga nagdaan, maaring yung mga consequences ng ating mga kasalanan ay pinadama ng Diyos sa atin noong mga panahon na yon. Pero nung tayo lumapit sa Panginoon, di ba, tayo kanyang pinatawad. Amen po? At ang Diyos laging merong handang bagong simula para sa atin. Amen po? Marami yung mga failures natin, no, yung mga setbacks natin sa buhay natin sa nakaraan, di ba? Yung mga bagay na dapat sana ginawa natin, pero hindi natin ginawa. Di po ba? Now is the time to decide, no? Amen po ba? Marahil ito yung tinig din ng Diyos para sa atin, para tayo po ay magpanibagong simula sa buhay po natin. Gawin natin kung ano yung kanyang kalooban. Amen po ba? Kung ano yung inuutos niya sa atin, yung sundin natin. Kasi yun ang pinakamabuti. Ha? Saan man tayo magsisimula tayo sa Diyos. Amen po ba? At kung ano yung sinasabi niya, yun ang ating susundin. No, huwag tayo mabuhay sa nakaraan, tapos na yun eh. Di po ba? Kalimutan na natin. No, yun yung sinasabi ni Paul, no, na nililimot niya ang nakaraan at sinisikap niyang maisakatuparan ng mga nasa hinaharap. Okay? Sabi niya rito sa Philippians chapter 3 verse 12, hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Okay, mga kapatid, hindi ko sa pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay lamang ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako sa patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Amen. So, yun ang ating pagpursigihan. Amen po ba? Pag tayo na rin, kaya hindi tayo makausad dahil tayo po ay bilanggo ng ating mga nakaraan. Pinatawad ka na nga eh. Di po ba? Eh di, lumayo ka na tayo. Layuan na natin ang dapat layuan. Itakwil ang dapat itakwil. Amen po ba? Kaya hindi tayo, wala tayong katahimikan ng buhay kasi namumuhay tayo ng malayo sa kalooban ng Diyos. Diba? Tayo makausad. Tayo lumago sa buhay pananampalataya. Diba? Kaya kasi sinasabi, pangatlo, don't be afraid, no? Sabi ng Diyos kay Joshua, huwag siyang matakot. Sabi, no man will able to stand before you.
No? Kahit mga higante man yan. Di po ba? Kasi yan ang mga kinatatakutan nilang mga Israelita eh. Ang lalaki ng mga tao, mga naroroon. Okay? All the days of your life, no? Sa lahat ng panahon, araw ng iyong buhay. Isipin niyo po yun. Every day. No? Na ang Diyos ay kasama mo. No? At ikaw ay laging nasa advantage side. Amen po ba? Hindi tayo disadvantage, di po ba? Kapag ang Diyos ay kasama natin, tayo ay lagi nasa advantage side, nasa majority tayo. Bagamat ang pananaw ng tao ay ano tayo, sa ibang tao, kung ikukumpara tayo, pero sa Diyos iba ang pagpapahalaga niya sa atin. Iba ang paningin ng Diyos sa atin. Okay? Ako kanyo pihan, mga kapatid. Yan. Just as I have been with Moses, no, I will be with you. Will not fail you or forsake you. Hindi kita bibiguin. Hindi kita iiwanan. Purihin po ang Panginoon. So, pagpapaalala rin sa ating Great Commission, di po ba? Kaya isa sa mga mission natin dito bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, di po ba? Na yung ating paghayo at ipangaral ho natin ang mabuting balita sa sanlibutan. Amen po ba? Ang mga sumasampalataya ay maliligtas, ngunit ang mga hindi ay mapapahamak. Amen. The same thing that the power na sasama sa atin, sinabi ni Kristo, sabi, all authority and power, no, na siya yung binigay na sa kanya ng Ama, at gayon din, yung the same power of authority, okay, ang sinishare ni Jesus sa lahat ng kanyang mga mananampalataya, upang gamitin nila ang kapangyarihan na ito, upang magpagaling ng mga taong may karamdaman. Amen po ba? Magpalais ng mga demonyo sa mga taong inaalihan nito. Okay? Amen? Sabi, and tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo magpakailanman. Sarap, di po ba? Kapag ang kasama mo ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Di po ba? Kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino ang laban sa atin? Di ba? Ni ang kahirapan, kadustaan, pag-uusig, ni ang kamatayan, ay hindi ho makapananaig sa buhay ng isang mananampalatayang kasama niya ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. No? Christ is worth dying for. Amen po ba? Sana yun ang maging ano natin. Okay? Don't be afraid. Amen. Lumamaki ng tatakutan natin. Napakarami. No? Natatakot tayo sa atin ng kinabukasan. Di po ba? Bakit kayo mababalisa o sa inyong kakanin, inumin, daramtin, yung mga taong yan, no? Ang pinagugulan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Sabi, higit kayo sa mga maya, higit kayo sa mga ibon. Di po ba? Kung yung mga ibon, kumakain sila, hindi naman sila nagpapagal, gaano pa raw po tayo kahalaga sa Diyos? Wag natin yung ating kinabukasan, wag natin katakutan. Amen po ba? Pagkatiwala ng Diyos, sa Diyos natin, ng ating kinabukasan. No? Sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap natin ay ating makakamtan. Tingnan ang mga encouraging words ng salita ng Diyos sa atin. Alam niyo kung may paghuhugutan tayo, itong salita ng Diyos. Amen po ba? Kung tayo kung saan tayo humuhugot, minsan nagdudulot lang ng labis na kalungkutan pa sa atin, mga paghuhugutan natin eh. Amen po ba? Ang salita ng Diyos. No? Amen? Ang siya po nating gamiting paghuhugutan natin sa panahong kailangan po natin ito. No? Masaya ka ba? May paghuhugutan tayo ng kasiyahan. Basahin natin ang salita ng Diyos. Kaya yung sinasabi ni huwag mong kaligtaan, basahin. Di po ba? Day by day, basahin mo ang aklat na iyon, araw-araw. Pagbulayan mo yon araw-araw. I-personalize mo yung salita ng Diyos na iyon. Okay? At higit sa lahat, i-apply mo. I-apply mo. Anong silbi ng kaalaman mo sa salita ng Diyos kung hindi mo naman ito isinasabuhay? Wala ho sa iyo yun. Amen po? Nais ng Diyos na hindi lang tayo mag-gather ng mga impormasyon sa salita ng Diyos, kundi nais ng Diyos na tayo po ay matransform. Sabi mo nga sa katabi mo, nais ng Diyos na magbago ka. Mabago ka. Tulad ni Kristo.
Okay? Amen. O, huwag nating katakutan ng kinabukasan sapagkat ang ating Diyos ang siyang may hawak ng kinabukasan. Okay? Amen. So ano pa? Ang guidelines nito na sinasabi ng Diyos na kay Joshua, stand tall. Sabi nga po natin, stand tall. Tumayo kang matatag. Sabi niya, Joshua chapter 1 verse 6, be strong and courageous, no? For you shall give this people possession of the land, which I swore, di po ba? Isinumpa ng Diyos to their fathers to give them. Noon pa man, sinabi na ng Diyos sa kanilang mga magulang. Tingin niyo po yun. Tayo, madali tayong, ano? So, sobra nating karupukan, di po ba? Kaya nga kailangan natin ng Diyos no? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Sabi doon kay Timothy, di po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, espiritu ng kapangyarihan, hindi ng kaduwagan. Di ba? Ang tunay na matapang, yung mga taong tumatayo sa salita ng Diyos. Regardless na hindi sinusunod at tinatayuan ng iba. Yun ang tunay na matapang. So, ang tunay rin matapang ay yung pong tinutupad niya, yung covenant niya sa Diyos. May ako na isang nabasa na sabi niya, don't make resolution, make a covenant. Kasi mas malalim yun, yung covenant na yun. Amen po? Be strong and courageous. Amen po ba? Magpakatatag ka, kapatid. Amen po ba? Sa ating pananampalataya. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam natin, hindi mawawalan ng kabuluhan ng ating mga pagpapagal. Be strong. Magpakalakas ka no, sa ating pananampalataya. Kasi ito ang no, para tayong nagbe-build ng isang matibay na pundasyon sa buhay. No? Kapag yung salita ng Diyos ay atin hong binibigyang halaga sa buhay po natin, sa araw-araw, no? Na tayo'y nagtatatag ng isang matibay na pundasyon sa buhay. Di ba? Sabi, ang mga nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay mabibilang sa mga taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay saan? Doon sa batuhan. Dumaan ang unos, bagyo. Pero hindi nagiba yung bahay na yon sapagkat nakatayo sa matibay na pundasyon. Amen po ba? Sino nga po ba yung mga mangmang? Yun daw pong nakikinig ng salita ng Diyos lang at hindi nagsasagawa nito ay mabibilang sa mga taong mangmang na nagtayo ng bahay doon sa bonginan. At nung dumaan ang unos at bagyo, ay agad na tinangay. Amen po ba? May sinkhole pala doon. Di po ba? Buwangin. Amen po ba? Daan na lang na guguho yun Amen po? Hello? Okay? So, be strong and courageous. Na alam nyo, hindi lang isang beses na binanggit ito doon sa verse 60 po ba? Ganyan din sa verse 7. Sabi rito, only be strong. Tingnan po only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Ingatan mo yon. Nasundin mo yon. Ang mga utos na iyon, tulad ng aking lingkod na si Moses na inuto sa iyo. Do not turn from it, right or to the left. And point to the it. Di po ba? So that you may have success wherever you go. Gusto ba natin ng tagumpay? Okay. Huwag tayong para tayong hindi malaman kung ano yung gusto natin. Minsan, dito tayo sa kanan. Gusto natin dito sa kaliwa. Ay, ano ba talaga? Minsan ganyan tayo, magulo tayo. Hello? Pare-pareho tayong tatamaan dito. Minsan talagang ganyan tayo Magulo ang ating isip.
magulo ang ating lakad. Okay? Hello. So para tayo magkaroon ng isang maayang direksyon sa buhay, no, ay sundin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pangatlo, have I not commanded you? Be strong. Tingnan niyo po yun, ha? Be strong and courageous. Do not tremble. Ka matatakot or be dismayed. Madidismaya. For the Lord your God is with you wherever you go. Napakasarap. Na yung companion mo, walang iba, kundi ang pinakamakapangyarihang Diyos. Ang pinakamabuting Diyos. No? Nakasama mo, saan ka man tumungo. Okay? Later on, sa verse 16 and 18, ito po ang sinasabi. Ito naman yung encouragement ng mga tao na mayroong positibong pagtugon doon sa tawag ni Joshua sa kanila. So sabi rito, sa verse 16 to 18, and they answered, Joshua saying, all that you have commanded us, we will do. Tingin niyo po ito na yung new breed of generation. Di po ba? Sila na huto ito na yung mga dating mga bata na nasaksihan nila, yung trahedya ng kanilang mga magulang. Nakita nila kung gaano kaseryoso ang Diyos sa pakikitungo sa kanila, mga magulang. Amen? Namulat po sila roon. Ito na yon, yung mga tao nagsilakihan na. 40 years, isipin niyo po yon. Sabi, they answered Joshua saying, all that you have commanded us, we will do. Paiba na, kung babasahin natin yung mga nakaraan. Di po ba? Yung mga Israelita gusto lang bumalik sa Ehipto Ayaw nila sundin yung sinasabi ni Moses. Na yan, yung utos ng Diyos, ayaw nila sundin. Pero tingin niyo po ang attitude nila ngayon. Ganda, di ba? Amen po ba? So, kung may magbabago rin, baguhin din natin yung attitude. Sabi mo sa kapatabi mo, attitude. Pag sinabi yung attitude, ang paraan ko paano tayo, yung pananaw natin sa buhay, paano tayo mag-isip. Kung makita natin, kung napakalaking difference sila, itong mga grupo ng mga bagong mga henerasyon na ito, ay yung kanilang spiritual na perspektibo. Bago yung kanilang spiritual na perspektibo. Iba ang ilang isipan. Hindi katulad ng mga magulang nila, ibang kanilang isipan. Gusto nila bumalik sa Ehipto. Doon, sabi nila, kahit alipin kami, kumakain kami ng masasarap. Di po ba? Pero alipin sila. Amin po ba? Hindi sila makontento sa Diyos at doon sa binibigay ng Diyos sa kanila. Okay? All that you have commanded us, we will do. And whenever you send us, tingyo, we will go. Ganda, di ba? Sila ay very obedient, number 1. Di ba? Pangalawa, makita natin yung kanilang availability. Saan mo man kami? Pasugo, pupunta kami. Saan mo kami i-assign? Pupunta kami ron. Hello, nandiyan po tayo. Napakagandang na yung ikaw na siyang pinuno ay makikita mo na yung mga subjects mo ay sumusunod sa iyo ayon sa pagsunod mo sa Diyos. Amen po ba? Kasi yun ang direktiba ng Diyos pinapasa niya lang Napakaganda, di po ba? Hello. So gayon din, tayo, kasiyahan ng inyong pastor na kapag kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. At yung mga spiritual na perspektibo ay napakaganda. Amen po ba? Natutuwa ang inyong pastor doon. Amen po ba? Kung nababago ang inyong buhay, amen po ba? Hello? Di po ba? Kasiyahan ng Diyos. Kaya pag kayo nagpapatotoo, tuwan-tuwa ako Kasi na gumagawa ang Diyos sa buhay ninyo. Amen po ba? Nararanasan niyo yung mga ipinapangaral natin. Kasi minsan madaling mangaral amen po ba? Marami ka madaling magturo. Pero yung maranasan mo yung tinuturo sa'yo, kaiba ho yun.
Amen po? Yung sinasabi nating experiential knowledge, di po ba? Na-experience mo mismo yung mga napapakinggan natin. So yung availability nila, ano pa, yung cooperation nila. Hindi sila mapagreklamo eh. Di po ba? Eh kung padala ka doon sa kasulok-sulukan, pupunta ka ba? Sila ganun. Di po ba? Kahit saan eh. Pupunta sila eh. Eh minsan tayo, papuntahin lang doon sa ayaw na natin eh. Init. Reklamo na tayo. Hello, diyan po tayo? Wherever you go, ask us to go, we will go. Just as we obeyed, di ba? Very obedient sila kay Moses, in all things, sa lahat doon ng bagay, so we will obey you. Purihin ng Panginoon. Napakaganda. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Okay? Purihin po ang Panginoon. So, merong encouragement mula doon sa mga subjects niya, no? Sa kanilang bagong pinuno na ito. Amen po ba? Yung support, cooperation, yung obedience, availability, napakahalaga niyan eh. No? Para madama ng isang namumuno. Lalo siyang gaganahan pag nakikita niya siya'y sinusuportahan. Totoo yun. Hello? Glory be to God. No? Sabi, anyone who rebels against your command, sabi rito, and does not obey your words, in all that you command him, shall be put to death. Tingin niyo mo? And only, no, itong instruct na ito yung pang-apat na binanggit yung be strong and courageous. Okay? Pastor, patuloy ka lang. Dito kami sa likod mo. Di ba? Pakasarap pakinggan nun. Okay? So, yun na makita ko lang kayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya at lumalago, nagkakaroon ng pagpapala ang inyong buhay sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, no? Kasiyahan ho ng ating pinuno yun. Okay? Amen po? So, yun naman ang pangunahing layunin ng Diyos para sa ating lahat. No? To be like Christ. Amen po? Purihin po ang Panginoon. So, ano pa? Nandiyan po tayo? Number 5, stay focused. Okay? Be careful to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it. Huwag kang tataliko doon. To the right or to the left. So that you may have success wherever you go. Okay? Kapatid, binigyan na tayo ng bagong magandang daan ng Diyos. No? Walang iba kundi si Kristo. Kasi siya ang tanging daan. Amin po ba? Binigyan na tayo ng daan kung saan tayo po ay ina-assure ng Diyos na meron tayong eternal security. So doon tayo manatili, no? Na doon sa ating pasimulang ito, sa buhay paglalakbay natin sa buhay, maraming mga distraction na pwedeng mag-distract sa atin eh. Totoo hindi? Amen po ba? Amen. Yung mga masamang pangyayari sa ating mga taong nakapaligid doon sa atin. Di po ba? Maaring i-derail tayo, no? Batakin tayo tungo doon sa ibang landas. Yung kanilang impluensya, di po ba? Lalo na sa mga peer pressure po natin, di po ba? Ayan yung isang mga bagay na kung saan tayo ay nabubuhay sa isang kaharian na ang sinusunod po natin ay yung batas na pinairal nito. Amen po ba? Yun ang ating mundo. Hindi ho itong sanlibutan ito. Amen po ba? Pagamat nandito tayo eh. Ang problema lang doon na kung paano sasalungat, kung sumasalungat ang mga bagay sa sanlibutan doon sa kaharian ng Diyos, paano tayo makakaroon ng tamang focus para tayo ay sumulong ng maayos. Hindi nasisira yung ating patotoo. Kasi hindi tayo malaman eh. Pag linggo, praise the Lord tayo. Pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord tayo. Ano ba talaga tayo?
Diyan pa ba tayo? Saan ka ba talaga? Kay Lord ka ba talaga? Oh. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, verse 1 and 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Di ba? Yamang daw po tayo ay napaliligiran, no, ng mga tao may pananampalataya sa Diyos, no? Tingnan natin, no, na siyang ating maging panundan, no, doon sa uri ng kanilang pananampalatayang ginawa, no? Na hindi nila kinompromiso ang katwiran, ang salita ng Diyos sa mga bagay na narito sa mundong ito. Yan ang namamahalaga eh. Bagamat nandito tayo, huwag tayo makipagkompromiso. Amen po? Kaya nga sinisibok tayo, no? Mag-iba na tayo at magbago ng ating isip para mabatid natin kung ano yung kalooban ng Diyos, nakalulugod sa Kanya, talagang ganap. No? At huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Kasi pag ganyan, tatangayin tayo ng agos uli eh. Amen po ba? Sigurado yan. Kung hindi tayo ang matangay, o tayo makatangay, mabuti kung gano'n. Maakay natin sila kay Kristo. Amen po ba? Dahil sa ating mabuting mga patotoo. Kaso, sa halip na tayo, tayo po ang matangay. Nakakalungkot po yun. Amen po? Masisira yung patotoo natin. Tapos nagsishare tayo sa kanila. Tapos, ba't ikaw? Di po ba? Hello, nandiyan ba tayo? Huwag ka nang iinom, ha? Sama yan. Ba't umiinom ka? Oh, di ba? Sinisiran mo ako, tapos ginagawa mo yung Nandiyan ba tayo? Nakukuha niyo ba yun? Hindi rin tayo magiging epektibong patotoo sa buhay ng marami sa atin. Dahil walang difference na nakikita ho sa atin. Naalala ko yung isang magkaibigan na meron po silang alagang kanaryo. Ibon ho yung klase ng ibong kanaryo. So, yung ibon na yon ay naturuan nilang umawit. Umawit ng mga papuri at pagsambang awit sa Diyos. Okay? Isang araw, napagkasanda ng magkaibigan ito na humuli ng isang ibong gubat. At sila may pinalad na makahuli ng ibong gubat. At napag-isipan nila na itabi ito doon sa kanilang kanaryo para paturuan ng mga awiting makalangit. So, tinabi nila doon sa isang hawla, no, katabi ng kanaryo. Nung una, narinig nila ay puro, and she's buying the stairway to heaven. Inaawit, no? Naku, pagkita nila, naku, yung ibong gubat yon. Di po ba? On the dark desert highway, cool wind in my head. Naku, sigurado yung ibong gubat na yon, yung mga awiting makasanlibutan. Di ba? So, lumipas sa mga panahon, narinig sila, no, na awit minsan awit nung kanaryo, makalangit, no, minsan naman yung awit na makasanlibutan. No? At minsan, nakarinig sila na mahaba na, tila parang nawala na yung awit ng kanaryo at na madalas ang narinig nila yung awit na nung ibong gubat. At laking gulat nila nung kanilang matuklasan na yung umaawit na makasanlibutang awit na yon ay yung kanilang alagang kanaryo. Andiyan pa po tayo? Okay? Sabi ng Bible, yung masamang kasama, nakakasira ho ng karakter ho yan. Amen po? Sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Bandang huli. Amen po? Hello, nandiyan po tayo? So, kaya nga dapat tayo dumidistansya, di po ba?
At nawawala tayo sa focus kasi doon sa mga tinig na mga naririnig natin sa mga nakapaligid doon sa atin. Minsan yan na nagiging dahilan, no, ng ating ding sarili mga katwiran, tinig, dahil yun ang madalas nating napapakinggan. Pero kapag kami iba nakipakinggan, amen po ba? Amen po ba? Ang salita ng Diyos, tiyak, yun din ang lalabas atin kasi yun ang laman ng puso natin. Okay? Kung ano ang laman ng dibdib, siya ang buka ng bibig. Amen po ba? Tayo po ba na sa isang araw ay nabubukas ang ating mga bibig sa ating mga kausap ng mga bagay ukol sa Diyos? O yung pangkaraniwan na lang? Yung everyday life ng isang taong nasa mundo. Okay? So, stay focused. Amen po ba? Huwag tayong kaliwa. O kanan. Amen po ba? Basta diretso lang tayo kung saan ang doon. Di po ba? Kahit na magkaroon tayo ng single mind, no? Kahit nga si Paul, di po ba? Ang tanging hangarin ko ngayon ay makilala si Kristo. Stay focused doon sa layunin na yon. Talagang ano na-apply ka agad. Okay. Nandiyan ba tayo? Ayan, nandiyan tayo. Nagkatawanan tayo. Okay, ito ang sabi ni Paul, dito sa Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Amen po ba? Nawa, yun ang maging pangunahin nating layon, no, habang sa pagpasok nito pong ating simula ng taon nito, ay yung hangarin nating makilala natin si Kristo. Sino ba si Kristo? Di po ba? Yan ang malaking tanong para sa atin. Okay? Makilala si Kristo at lubusang maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad ng kanyang kamatayan. At umaasa kung man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Okay? So, stay focused. At panghuli, ayan, huli na. Pastor, bugbog na kami. Enjoy this. Amen po ba? Yun ang nais ng Diyos sa atin. For then, you will make your way prosperous. Gusto mo bang yumaman? Sino gusto yumaman? Gusto mo munlad? Amen po ba? Siyempre, wala namang nga ito yun. Pero hindi ho ito material. Amen po? For then, you will make your way prosperous. O, ano na yun? Ang Diyos naman natin holistic Amen po ba? Pag sinunod natin siya, pinaghari natin siya, sumunod tayo sa kanyang kalooban, ang lahat ng bagay babaksak na lang sa kanya-kanyang lugar. Amen po? Yan, whether yan ay pinansyal, whether yan ay spiritual, emotional, lahat. No? Dahil ito, na may enjoy natin. No? Yung presence ng Diyos sa buhay po natin. That's the most prosperous life. Yung kasama mo ang Diyos. Yung presence ng Panginoon. Okay? Amen po? Kasi yun ang susi ng success natin sa buhay. Si Lord, hindi yung abilidad natin, yung kakaya natin, yung gift natin, yung talento natin, no? Yung kaya nating mag-produce, mag-reproduce. Hindi ho yun No? Si Lord pa rin ang ating success. Amen? At kapag ka ganon, ang ating naging pananaw sa buhay, no? At layunin sa buhay, tiyak, no? Babagsak sa kanyang lugar ang nilalayo ng puso po natin. Then, you will have success. Mararanasan natin yung presence ni Lord, yung provision ni Lord, amen? And yung protection ni Lord. PPP, presence, provision, and protection. Amen. Glory be to God. So sila, ang ganda na ng pasimula, di po ba? Yung presensya ng Diyos, yung protection ng Diyos naroon sa kanila. Yung pillar of cloud, di po ba? Pillar of fire. Di po ba?
Ibig sabihin, yung presence ni Lord nandun kasama nila. Hello? Isipin nyo, ha? Pero hindi pa rin naging garansya yon para hindi sila tumalikod. Di po ba? They have more of God, no? But little of godliness. Di po ba? Hello? So, nawa, no? Na paano tayo mag-a-adjust ito sa panibagong taon na ito? No, sundin natin ang mga guidelines na ito. No? At tiyak, no? May enjoy natin. Ang buong taon na ito, amen po ba? Na meron pong kasaganahan, meron pong pagtatagumpay. Amen? No? At maranasan natin ang pakikisama ng Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa mga sandali pong ito, Panginoon. Hayaan po niyo ang aming puso ay mapuno ng aming pasasalamat. Panginoon, maging na itong naging daan, Panginoon, para kami iyong ituwid sa aming pong mga pagkakamali, sa aming mga maling direksyon, at mga maling mga pananaw sa buhay, Panginoon. Salamat, muli mong binuksan, Panginoon, ang aming spiritual na paningin sa umaga po ito, Panginoon. Upang makita po namin ang iyong nilalayong mabuti para sa amin. Na bagamat maaring hindi ho natupad sa aming buhay sa nagdaan, meron ka pa rin panibagong pag-asa para sa amin. Upang ito ay may sakatuparan ayon sa iyong panahon, ayon sa iyong kalooban para po sa amin, Panginoon. Kaya naman, wala pong dahilan, Panginoon, upang hindi namin ipasakop ang aming mga sarili sa iyo. At kung meron man kaming nais sa mga sandali pong ito, na aming pinakananais, Panginoon, ay magsimula kami sa iyo, Panginoon. Magsimula po kami sa iyo, Panginoon. Ikaw, kapatid, kung sa tanang iyong buhay hindi mo alam ang iyong patutunguhan, ito ang pinakamagandang pagsisimula para magsimula ka sa buhay. Sa taong ito, magsimula ka sa ating Panginoong Hesus. Siya'y nag-alay ng kanyang sarili alang-alang sa iyo upang ang buhay ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At kung yan ang nais mo, nais ng iyong puso sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan at sabihin mo ang panalangin ito? Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang mga kasalanan. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay alang-alang sa aking mga kasalanan. Ikaw rin ay muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po yon, Panginoon, sa aking puso. Ikaw na aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, magsisimula po ako sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagtanggap sa akin at iniaalay ko po sa iyo ang buhay pong ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po ninyo ang nalalabi po naming oras sa mga sandali pong ito at kami po ay nagbabalik ng papuri at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.